Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga palaging nakatutok sa inyong programang Heart to Heart sa 92.3 True FM. Ako po si Mira, 46 years old, mula dito sa Quezon Province. Sa totoo lang, labis ang pasasalamat ko sa kung anong mayroon ako ngayon sa kabilayan ng matinding hinarap kong mga pagsubok na halos isumpa ko na rin ang sitwasyon na meron ako noon. Currently, may asawa ako ngayon, Kuya Poy, at siya si Raven, 38 years old. Opo, mas bata siya sa akin. Sa totoo lang, dati na akong kasal sa ama ng 3 kong mga anak. Yan ay matapos na maaprubahan nga ang inihain kong annulment, 10 taon na ang nakalilipas. Kung ikukumpara ang relasyon ko ngayon sa una kong asawa ay masasabi kong kabaliktaran ang lahat ng naranasan ko mula sa kanya. Sobra akong nahirapan noong mga panahong yun. Sa loob kasi ng 9 na taon, Kuya Poy, ay ako lang ang sumusuporta sa aming pamilya, samantalang mas piniling mambabae ng dati kong asawa dahilan para mauwi nga sa tuluyang pag-iwan niya sa amin ng kanyang 3 anak. Sa nangyaring yun, ipinangako ko sa sarili ko na kailangan kong i-improve ang aking sarili. Hindi ko na rin inisip pang mag-asawa pang muli para nang sa gayon ay matutukan ko ng husto ang aming mga anak. Pero sa paglipas ng mga taon, hindi ko inakalang muli ako magmamahal matapos ko nga makilala ang taong nagpabago ng puso ko sa kabila ng matinding pinagdaanan kong pagsubok noon. Maswerte ako, Kuya Poy, dahil hindi tumutol ang in-laws ko. Bilang patuloy pa nga ay ramdam kong na-spoil nila ako. Sobrang milya-milya ang layo niyan sa naranasan ko sa una kong naging asawa. Kaya nga naniniwala ako na kung gusto mong makatagpo ng totoong taong magmamahal at tatanggap sa'yo, ay be that person din. To be honest, binata ang second husband ko at sa kabila ng sitwasyon ko, ay nagawa niyang tanggapin ang 3 kong anak. Although hindi rin naman kami nakatakas sa mga taong mapanghusga pero hindi kami nagpaapekto ni Raven. Sa halip ay mas lalo pa nga naming minahal ang isa't isa. Ang mensahe ko lamang din naman sa lahat ng mga babae out there na matutunan niyo sanang mahalin muna ang inyong mga sarili. Tanggapin ang totoong kayo at wag na mag-settle for anything less. Kung alam niyo rin naman na walang future sa pipiliin yung jowa or partner, ay mas maigi pang wag na rin kayong mag-aksaya pa ng panahon. Isa rin sa mga natutunan ko sa naranasan ko, Kuya Poy, ay yung hindi naman dapat na maging bilanggo na nakaraan dahil magiging sagabal lang yan sa paghahanap ng totoo at tapat na magmamahal sa'yo. Kaya nga labis din ang pasasalamat ko sa Panginoon dahil sa lahat ng biyayang meron ako ngayon. Lalo't higit nang matagpuan ko na nga ang lalaking mamahalin ko ng habang buhay. Si Raven. Hanggang dito na lamang ang storyang ipinadala ko sa inyo, Kuya Poy. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ibinigay ng inyong programang H2H. Lubos na nagpapasalamat, Mira. Especially for you. At yan na nga napakinggan natin, mga kapatid, ang napakagandang kwento. Very inspiring na story nitong si Mira na hindi niya pinilit na maghanap ng ipapalit sa kanyang jowa na nagbigay sa kanya noon sa kanyang unang asawa ng hindi magandang alaala o karanasan sa kanyang karelasyon. Bagkus ay talagang tumutok lamang siya doon sa kanilang mga anak, doon sa mga kailangang gawin hanggang sa makilala nga ang isang tao na tunay pala na magmamahal sa kanya. At may bonus pa, binatang-binata ang kanyang napang-asawa sa ngayon. Kaya wala na ho ako masyado pang idadagdag na marami dyan. Nasa kwento ni Mira kung gusto nyong balikan, pwede nyong i-revisit ang kwentong ito ni Mira at kayo, lalo na sa mga kababaihan at pwede rin sa mga kalalakihan na meron at meron talagang nakatadhana para sa inyo. Hindi mo man asahan, hindi mo man hanapin, ay darating yan sa iyong harapan.